Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong flash report po mga tambay ng DZMM Radyo. Dito po, ayon po dito sa balita ay nagbitiw na po ang DPWH Secretary Bonoan, mga tambay. Hindi na po nakayanan ng pressure ang batikos po ng taong bayan yata. Kaya po napilitan na po siyang magbitiw at tinanggap po ito ng Pangulo at ang papalit po na sa kanyang pwesto ay ang Secretary po ng DOTR na si Chief Dizon, si Secretary Dizon po ang papalit po sa kanya ayon po rito sa flash report ng DZMM. Pakinggan po natin ang balita, mga katambay, at komentuhan po natin. Samantala mga kapamilya, mga kaserbisyo, isang nagdudumaling balita. Nagbitiw na sa pwesto bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa pahayag ni Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Bonoan epektibo bukas, Setyembre 1. Itinalaga naman ng Pangulo si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH na inatasang linisin ng ahensya at yaking gagamitin ng pondo sa mga infrastruktura na makikinabang ang taong bayan. Nauna nang nanindigan si Bonoan na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa harap ng issue sa maanomalyang flood control projects sa bansa. Yan po mga tambay, ang flash report po sa radyo, mga tambay, ng DZMM, mga kabayan. Yan po, nagbitiw na raw po. Ayon po ito sa tagapagsalita rin po ng nasa PCO, mga tambay. Galing po ang report, mga kabayan, sa palasyo. Nagbitiw na raw po ang Bonoan at papalitan na po ng Dizon, mga kababayan. Ito pong si DOTR Secretary Dizon, mga kababayan. Kaya lang siyempre, hindi pa po siya ligtas. Hindi pa po siya ligtas sa issue po ng flood control, mga kababayan. Dahil yung accountability po ay pananagutan niya po yun. Pananagutan niya po yun. May pananagutan po siya. May accountability po siya na kailangan pong harapin bilang isang head, isang DPWH secretary po, mga kababayan. Mahirap po kasi yun. Ikaw ang head ng DPWH, ikaw ay nakakonekta. Konektado ka eh. Di ba? Ang DPWH ay konektado mismo sa palasyo. Saan? Sa Commander-in-Chief. Yan po ang kanyang galamay. Hindi po ba? Lahat ng proyekto na plano o idea ng Pangulo, mga tambay, yan po ang kanya pong alagad na tinatawag, ang DPWH, lalo-lalo po sa mga programa na gusto niya mangyari. Hindi po ba? Kaya nga po siya nagtalaga dyan eh. Di po ba ang mga Pangulo, pangkaraniwan po mga Pangulo, ang inilalagay po dyan ay magagaling. Talaga pong babantayan po, lalong-lalo po ang mga programa. At lalong-lalo po rito, DPWH. Alam naman po natin ang DPWH ay nilalagyan po at binubuhusan po yan ng napakaraming pera taon-taon. Di ba? Pangalawa po, kung hindi po nagkakamali si Kamanong, pangalawa po sa binabudgetan po ng bansa ang DPWH. Hindi po ba? Nangunguna po ang DepEd dahil kailangan po natin ang edukasyon. Hindi po ba? Yan po ang pinakamarami. Mga top po yan, nasa top po yan na binubuhusan po ng pondo ng gobyerno. Di ba? DepEd, itong DPWH, saka po siyempre yung ating health system. Di ba? Kailangan po natin na siyempre kalusugan ang DOH. Kaya po mga katambay, dito po sa ginawa po ng Secretary Bonoan, talagang ikaw kahit po sino, taong bayan na po, talagang hindi ka tatantanan at hindi ka lulubayan ng taong bayan na ikaw ay magretiro na, mag-resign ka na. Dahil ang ginawa mo
ay talagang hindi katanggap-tanggap sa taong bayan. Dahil pinabayaan mo ang proyekto. Hinayaan mo itong mawaldas. Hinayaan mo itong makurap bilang ikaw ang head. Kaya ang tanong ng taong bayan, kasama ka ba? Kasama ka ba sa systematic na nangyari sa loob ng 3 taon? Na korupsyon o ugat ng korupsyon? Flood control pa lang yan. At dapat pong maraming silipin. Dito po sa pagbibitiw po ni Bonoan, ni Secretary Bonoan ng DPWH, dapat pong mas marami pang silipin. Kung napabayaan niya po ang proyekto ng flood control at napakarami pong kumita ng mga contractors at mga politiko at kasama yata pati ang DPWH na kumita at kasama rin yata sa kumita ang Commander-in-Chief dahil 3 taon niya po itong pinabayaan na nagtaengang kawali lang po siya at nagbulag-bulagan po na wala siyang nakita ng 3 taon dito po sa systematic at laganap na korupsyon sa ating bansa. Flood control pa lang po natutuklasan dyan. Napakarami pong proyekto at programa ng DPWH, mga tambay. Kumpleto po yan. Hindi po ba? Hanggang sa karsada, tulay. Hindi po ba? Pantalan, airport. At pati po sa paggawa ng mga eskwelahan, ospital. Di po ba? Napakarami pong programa niyan. Kaya ngayon po mga tambay, kailangan po silipin po. At imbestigahan, lalo-lalo po siguro ang maganda mag-imbestiga dyan para po mailabas talaga ang katotohanan kung gaano nakalaki ang ninanakaw o nakukurap sa Department of DPWH. Di po ba? Kailangan pong panagutin yan dahil yung accountability ay manggagaling po yung pananagutan na yan magmula po sa palasyo. Sa Commander-in-Chief, kasama na po itong DPWH. Dahil pagka bulok ang pamamalakad ng DPWH, ay ang impact po niyan ay magiging bulok din po ang Pangulo dahil siya po ang naglagay dyan. Siya po ang nagtalaga. Katulad po ngayon kay bagong secretary po ng DPWH. Sino po ang nagtalaga? Sino po ang nagpalit? Dito po sa nagretiro, nag-resign na Secretary Bonoan. Sino po? Siya pa rin, Pangulo pa rin. Itinilaga niya rin, kapalit. Ngayon, si bagong secretary po ng DPWH, si Secretary Dizon na po ngayon. Di po ba? Kaya nga yung accountability, talagang una pong manggagaling yan, dapat ang pananagutan sa Pangulo. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, sana po, imbestigahan po ito, malawakang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, sa pangunguna po ng Blue Ribbon Committee, sana. Kasi wala naman po tayong tiwala, wala na po halos tiwala po ang taong bayan dito po sa House of Representatives. Real talk po. Wala na po halos tiwala ang majority ng Pilipino sa House of Representatives. Kasi po, sila po ang nahandyan sa likod ng napaka-anomalyang issue ng korupsyon sa flood control. Mahigit 1.2 billion po ang pinag-uusapan po dyan. Mahigit 1.2 trillion for correction po. Iko-correct lang po natin. Mahigit 1.2 trillion na po ang ginagastos po ng taong bayan. Kasama pa po ang inutang nila. Flood control pa lang yan. Wala pa po yung ibang proyekto ng gobyerno sa pangunguna po ng DPWH. How many trillions na po ang nawaldas at nakurap at nanakaw ng mga demonyong hindot ng mga politiko umano sa ating bansa. Kasama po ang kanilang pong mga sindikato umano. Magmula po sa DPWH, mga district engineer at ang mga contractors. At siyempre po, mawawala ba dyan ang mga politiko na nagsiyama na at naging mga bilyonaryo na? DPWH pa lang yan. Kaya yan po mga tambay, ang plus report po ng DCMM, ng radyo, na effective na po. Kaya po bukas po ay mag-uumpisa na po sa kanyang trabaho na bagong secretary po ng DPWH.
Ito po si Secretary Dizon, mga katambay. Alam naman po natin, ito si Secretary Dizon po, ay naging secretary po ito ni dating Pangulong Duterte, lalo-lalo po nung panahon ng pandemya. Hindi po ba? Naatasan din po siya pa sa panahon po ng pandemya ay nakatulong po ito. Malaking tulong din po ang naging trabaho po nito nung panahon ng pandemic, si Secretary Dizon. Sana po si Secretary Dizon ay hindi po lamunin ng sistema. Hindi po siya lamunin ng sistema dahil napakarami pong yumayaman at kumikita, lalo-lalo po kung ikaw ay nagiging bulok na taong gobyerno. Madali kang mabulok, lalong-lalo kung ikaw ay nasisilaw sa laki, sa bilyon-bilyong pinag-uusapan, trilyon na pumapasok na pera sa DPWH. Sana hindi po matulad ito kay Secretary Bonoan na ang pera ng taong bayan ay pinabayaan manakaw ng mga demonyo na mga nagtatrabaho sa ating gobyerno. Huwag naman po sana, mga kabayan. Maraming salamat po, mga tambay. Hintayin na lang po natin kung ano po ang mga gagawing investigasyon po dito po sa nagbitaw na Secretary Bonoan. Sana po tutukan po ito. Kasi po ngayon, napakahirap po nating umasa na talagang magkakaroon po ng malalim na investigasyon at makukulong lahat ang mga sinasabing kawatan. Lahat walang exempted. Magmula sa contractors, sa DPWH, mga politiko, di ba? Hindi lang po mayor, congressman. Sana may makulong din po silang lahat. Malawak po yan, systematic po yan. At sana managot din po sana ang tinatawag na Commander-in-Chief dahil sa accountability. Yan po, sa pangunguna po niya yan, mga kabayan. Thank you po, mga tambay. Sana gusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At siyempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe sa ating channel, thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po, mga kabayan. At maraming salamat din po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Bea Chikchiyoko. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hersio ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Ani Jo, Chedorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, at syempre po si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo po mga tulong at biyaya na binibigay po ninyo sa inyo pong lingkod. At ingat po kayo, lalo po sa inyong paggawa. Maingatan po sana kayo. At ganoon din po ang panalangin at dasal po natin. Ibigay po natin sana, magkaisa tayo, na isama natin sa ating madasal, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, mailayo po sa kapahamakan. Ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte, mailayo po siya sa kapahamakan, siyempre po. Madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal. At syempre, ganun din po tayo, mga tambay. Tayo po'y magdasal at manalangin na tayo po'y maingatan at ang ating pong buong sambayanan. Maraming salamat po, mga tambay. Sa muli, happy weekends. Bye-bye. Ingat po.